Nag-decide kami ni Daddy Bino na iparepaint na yung buong bahay namin. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa aming mga ganap ngayong araw. Matagal na din kasi namin napapansin na hindi na talaga maganda yung pintura ng bahay magmula nung nabili namin to. At may mga part na nagbabubbles yung mismong pintura tapos nagbabalat na. Lalong-lalo na yung sa may balcony namin dahil parang tumatagos na yung tubig sa mismong pader kapag umuulan. Kaya nagkakaroon na ng mga watermarks at nagkakaroon na din ito ng mga kalawang sa ilalim ng balcony. Nakaka-bother na din talaga siyang tignan kasi imbes na malinis yung itsura ng bahay parang luma at napabayaan yung dating. Madami na ding nagsasabi sa amin, lalo na yung mga engineer na nakausap namin, na dapat kailangan na tong ipagawa habang hindi pa malala yung damage. Syempre nakakatakot din at baka lumala pa lalo yung sira dahil sa tagas ng tubig, kaya napagdesisyonan na namin ni Daddy Bino na habang hindi pa lumalala ipagawa na namin agad. Una muna namin ginawa ng solusyon na yung tiles sa may balcony. Hindi na nila tinanggal yung lumang tiles kundi nilinis at inayos na lang muna yung surface bago ito patungan ng waterproofing, saka nila inilagay yung bagong tiles. Maliit lang naman tong balcony kaya saglit lang din nilang ginawa pero kitang kita agad yung improvement at mas naging maayos tignan. Nag-usap nga rin kami ni Daddy Bino kung ano ba yung kulay na gusto namin na pintura sa bahay at ang gusto nga namin na yung medyo modern at hindi madaling dumumi pero maaliwalas tignan. Nagtingin-tingin din kami ng peg sa internet at nag-canvas ng kung anong pintura yung maganda at matibay lalo na sa panlabas na part ng bahay para kahit maaraw o maulan tumagal talaga. Bago pa man magsimula yung actual na pagpipintura, nagliha muna sila sa mga pader para matanggal yung lumang pintura at yung mga nagbabalat-balat na parte. Medyo maalikabok nga lang yung proseso pero kailangan talaga yon para kumapit ng maayos yung bagong pintura. May mga part din na kailangan munang masilyahan bago pinturahan lalo na yung may mga hairline cracks at sobrang dami na din kasi lalo na yung sa side part ng bahay. Habang nagtatrabaho nga sila kuya iniwan ko muna sila saglit at pumunta muna ako sa hardware para bumili ng mga kailangan tulad ng mga pintura, roller, brush at iba pang gagamitin nila sa pagpipintura. Sinunod ko nga lang yung listahan na binigay sa akin ng pintor at mas okay na rin na kumpleto yung materials para tuloy-tuloy yung trabaho at hindi na ako magpabalik-balik pa. Pagdating ko sa hardware medyo nahirapan at tatagalan din ako kasi namili pa ako ng tamang shade ng pintura. Ang bet kasi namin ay yung off-white yung buong bahay tapos may touch of gray lang siya. Nagpa-assist na nga din pala ako sa mga staff para masigurong tama yung klase ng pintura na kukunin ko. At ito nga pala mga mi, yung nagustuhan namin na kulay para sa bahay at sobrang ganda talaga niyang tignan. Actually, meron na akong naunang set ng pintura na nabili last time tulad ng white para dun sa mga gilid-gilid na accent ng bahay at enamel naman para sa bakal. Meron kasing part ng kisame na may bakal kaya yun yung gagamitin nila tapos yung pang primer din. Nilakihan ko na nga rin pala yung bili ko ng sugar cane o yung kulay na parang off-white kasi bala ko din papinturahan ulit yung bakod namin kasi nagkaroon na din ito ng watermarks kaya hindi na siya magandang tignan. Pag uwi ko ay nadatnan ko na nakapag-primer na sila dito sa may balcony at kitang-kita na agad yung pagbabago kahit primer pa lang. Parang naging mas malinis at pantay na yung pader. Lalong na-excite tuloy ako na makita yung final look kapag nailagay na yung mismong kulay na napili namin. Sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy na yung pagpipintura nila at hopefully hindi naman umulan at excited na nga rin akong makita yung before and after ng bahay namin. Yun lang, Momshi! Bye!